wala raw record. Itong mga pidiya na itong mga ugok na to. Sino magpakuha siya ng dugo doon, magpakuha rin ako. Sige. Yo, what's up, happy people? For today's video, mga kuis magayas, ay hinamo ni dating President Rodrigo Duterte si Pangulong BBM na sabay silang magpa-drug test, mga kuis magayas, na. At para maunawaan po natin, sabay po natin panoorin. So without further ado, let's begin. May pahabol na tirada si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Bukod sa paulit-ulit na tinawag na adik, may hamon pa si Digong kay PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Buong araw na nahimik si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon matapos ang banatan nilang dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero pagsapit ng gabi, dito na siya nagpakawala ng panibagong tirada. Sa kanyang press conference sa Davao City, nanindigan si Duterte na kabilang sa drug watch list ang Pangulo, sabay banat sa PIDEA na tila raw kinampihan ng Pangulo. Ang PIDEA, wala raw record. Itong mga PIDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung PIDEA magbigay ng... Ikaw ang PIDEA magbigay. Sir, ito yung record mo doon sa narko. Kaya naman giit ni Duterte, siya na mismo ang maglalabas ng listahan kapag nakakuha siya ng kopya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasan na naman yan? Di rin nagustuhan ni Duterte ang banat ni Marcos Jr. na apektado na ng fentanyl ang pag-iisip ni Digong. I think it's the fentanyl. It is highly addictive and it has a very serious side effects. PRRD has been taking the drug for a very long time now. Para magkaalaman na, hamon ni Duterte kay Marcos. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, magpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Dagdag pa ni Duterte, dati na siyang kinausap ng pamilya Marcos para gawing Agriculture Secretary si PBBM, pero tinanggihan niya raw ito. Hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Heto rin ang dahilan, kaya't hindi raw niya sinuportahan si Marcos nung panahon ng kampanya, kahit pa running mate nito ang anak niyang si Sara. Hindi ako nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Nilinaw ni Digong na wala siyang personal na galit laban kay Pangulong Marcos, pero inulit niya ang babala noong linggo na wag daw sana nitong tularan ng kanyang ama. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Muli rin niyang binanatan sina House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa isinusulong daw nila na People's Initiative. Kayong tatlo, you decide to shift to a parliamentary. Kasi itong Congress, binibili naman nila, pumapayag naman ang mga sila, bulong, yung taga Davao, sila nga, hindi talaga pumayag yun. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang palasyo at si House Speaker Romualdez kasunod ng mga panibagong tirada ni Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline. So yun nga mga kuis mga gayas, no, at talagang hinamon po si Pangulong Bongbong Marcos ni dating President
Rodrigo Duterte mga kuis mo guys, no? At hindi rin talaga tumpak yung mga sagot o tanong o sagot ni Pangulong BBM sa kanya kung gumagamit ba ito ng ipinagbabawal na gamot, at dinaan lang po niya ito sa parang joke lang po mga kuis mo guys, no? So ano po yung masasabi niyo ukol sa video ito mga kuis mo guys? Please comment down below, like, share, and subscribe. So for now, I'm Gabby Pinas. God first, God is will be